So what's up guys at welcome back sa ating YouTube channel. So may panibagong video na naman tayo patungkol sa ating mga piso wifi. So kung mapapansin niyo guys, TP-Link yung gagawin natin, which is yung TP-Link TLSG 105E. Yan. So ito guys is hindi ko pa to na ko-configure, pero nakasaksak na ito guys. Sa port 1 ko nilagay yung ISP, then sa port 2 na naman yung papuntang PC ko guys. Yan. Yung gagawin natin dito guys, kaya nga sasabi ko sa unboxing previous video natin is gagawin ko tong VLAN sa aking piso wifi na mini PC na LPB system. So ito yung gagamitin ko kasi ipo-pull out ko yung hex ko dun at gagamitin natin pang tutorial yung hex. So yun nga, simulan na natin. So dito guys is may video na rin ako about dito kung paano i-VLAN, pero hindi natin na-test. So ito guys is ite-test natin kung paano. So dito is kailangan nyo ng Smart Easy Configuration utility. Yan. So ida-download nyo lang dito guys. Search nyo lang dito Easy Smart Configuration Utility, or ililink ko na lang sa description. So dito yung makikita nyo guys. Yan. So dito ibaba nyo lang at may makikita kayong download dito. I-download nyo lang. So since na-download ko na at na-install ko na yung sa akin guys, ito then na-install ko na rin kasi ito na running na, is i-download nyo muna at i-install bago kayo mag-proceed dito. So dito guys ay maglalagin na tayo. So pwede rin naman yung local address or itong IP address, pero mas maganda kasi yung ganito, yung application na yung gagamitin nyo. So mas advisable ito guys. Yan. Then dito ilagin natin ang username at password nito is admin. Yan, admin. Yan, then login. Yan. Then after makalagin dito guys is maghihingi siya ng password. So i-change natin yung password natin. I-change nyo rin yung sa inyong password, sa inyo na password guys, yung matatandaan nyo guys yung password na ginagamit nyo. Then okay, so are you sure to apply? Yes. Yan. So ito na guys, ito yung TP-Link natin. So punta ka tayo dito sa VLAN kasi magbi-VLAN nga tayo. Ito sa VLAN may makikita kayong 802.1q VLAN. So dito tayo guys. Then kung mapapansin nyo, yung global config is naka-disable pa. So kailangan natin i-enable. Yan. So apply natin. Yes. Yan. So wait natin hanggang matapos yan. Operation succeed. So ito na guys, dito na tayo magbi-VLAN. Ito yung default nya. Then ang gagawin natin dito guys is dito sa VLAN is dito tayo maglalagay ng VLAN na VLAN 13 para sa LPB, kasi VLAN 13 yung LPB guys. Then dito sa manage port natin, ang gagawin natin guys, dito sa port 1 dyan papasok yung ISP. Then dito sa port 2, dito papasok yung Orange Pi, Raspberry Pi or mini PC or kung ano mang gamit nyo. Yan. Then dito sa 3, 4, 5, dyan na yung mga access point natin. Yan. So since na-enable na natin, so gagawin na natin. So ang first na gagawin natin guys is dito sa tag, meron kayo makikitang tag ports at untag ports. So dito sa tag guys, itatag natin yung port 2 kasi dyan papasok yung Orange Pi natin or yung mga Raspberry Pi natin. Then dito sa untag guys, i-untag natin yung port 1 kasi dito papasok yung ISP natin. Kailangan natin itag yung ports na to, yung number 2 na ports, kailangan natin itag kasi dito papasok yung Orange Pi. So since na yung LPB natin is nakatag na into VLAN, so kailangan natin itag din dito guys
para papasok yung VLAN. Then dito is i-untag lang natin kasi ISP lang naman yung ipapasok dito. Yun yan. So dito tag sa port 2, tag untag sa port 1. Then ang VLAN natin na gagamitin is 2. Yan. So ulitin ko guys, 2 ang VLAN, then tag yung ports at untag yung 1. Then pangalanan natin ito ng Orange Pi, OPi, RPi or Mini PC. Hindi na kasya. Or ganyan lang. Orange Pi, RPi. Yan. Then i-apply lang natin guys. Yan. So okay na. May member ports tayo 1 and 2. Nakatag yung 2, naka-untag yung 1. So susunod natin guys is VLAN 13. So i-VLAN 13 na natin. So kung magtatanong kayo, bakit sir yung tag VLAN tag mo is 2? Na di ba dapat is 13 kasi yung sa Orange Pi is or sa LPB is 13. So kailangan natin, kaya nga tayo nag-tag dito guys. Kasi kumbaga yung VLAN dito na papasok is si LPB na yung bahala. Ganon. Kumbaga VLAN na kasi yung LPB, so kailangan natin i-tag. Yan. So dito maglalagay ako ulit ng 13 para sa AP natin. Then pangalanan natin ng AP or access point. Ngayon guys is same procedure pa rin. So papasok yung VLAN 13 sa port 2, which is yung VLAN 13 natin sa LPB. Then lalabas siya dito sa untag na 3, 4, 5. So yan. So ibig sabihin, pumasok yung LPB natin dito na naka-VLAN sa 2, sa port 2. Then lalabas siya dito sa 3, 4, 5. So ibig sabihin, papasok yung 2, yung VLAN 13, lalabas siya dito sa 3, 4, 5. Ibig sabihin, ito na yung magdadala ng VLAN. So pag ito yung magdadala ng VLAN guys, dapat yung mga access point nyo is hindi naka-VLAN. Kumbaga access point lang, common access points lang guys. Yan. So kung naka-VLAN na naman yung inyong mga AP, kailangan hindi untag dito. Hindi nyo i-untag. Ang mangyayari guys is pwedeng i-tag nyo lang dito, same. Pero mas maganda kung hindi na nakabilang yung access point nyo. So pagpasok nung VLAN 13 sa galing sa Orange Pi o Raspberry Pi, lalabas na siya dito. Then i-read na niya yung VLAN 13. So yan. So apply lang natin guys. Yan. So okay na guys. So dito sa QS or QoS, yan, meron kayong makikitang bandwidth control. So yan, pwede niyo itong galawin. So yung sa akin i-unlimited ko lang. Okay na yan. Then last na gagawin natin guys dito, di ba nakabilan na tayo. Ito ang last na gagawin natin guys, punta kayo dito sa h02.1q PVID settings. Yan. So dito nyo makikita yung mga ports. So sa port 2 natin guys, di ba dapat is 2 yung port dito. Yan. Port 2 is VLAN 2. So yan, ganyan lang guys. So kung mapapansin nyo, napalitan na yung 2. Yan. Sa port 3, 4, 5, dyan na lalabas yung VLAN 13. So kailangan natin i-check ito hanggang then yung PVID is 13. So yan, then okay. Yan. So ganito dapat ang mangyayari guys ha. Yan. ISP dito, Orange Pi, port 3, port 4, port 5 at naka-VLAN 13. Ay, naka-VLAN 13. Yan. So okay na yan guys. Dito naman, balik tayo dito sa bandwidth control. So may video ako about dito guys, kung paano natin
ima-manage yung ports dito. So since na okay na yun sa akin yung unlimited, so hindi ko na gagalawin to. So may mga video ako, may video ako dito guys kung paano ito gagalawin, kung paano niyo i-manage yung mga connection nyo into port. So ililink ko na lang sa description guys para makita nyo yung video na yan. So since na okay na to guys, pwede na natin palitan yung ating hex dun sa ating piso wifi. So yan. So i-video ko lang guys para makita nyo. Yan. So ito yung ating mini PC. Yan. Kung mapapansin nyo dito guys is Microtech hex yung gamit ko dito. Then papalitan natin ng TP-Link ito guys. Which is ito na yung may papalit natin dyan. Yan. So same procedure lang to guys. So ikakabit ko lang guys. So kung mapapansin nyo guys is hindi gumagana ito. Yung port 4 kasi dyan ko nilagay yung sa kong AP pero nasira kasi guys. Pero aayusin natin yan guys para maging tatlo. Kasi kailangan ko yun para sa multi-bendo ko guys. Naka-bridge kasi lahat ng bendo ko guys. So dito ko kumukuha yung mga sub-bendo ko. So yun nga, ilalagay ko lang guys. At i-update ko kayo kung gumagana ba o hindi. So yan guys, ito na, napalitan na natin. So hindi ko natin sinaksak itong LAN cable na to kasi yan yung AP ko nasira nga, sabi ko. Mapapansin nyo guys is merong green at saka orange. So yan kasing orange guys is yan yung non-giga na antena ko. So itong green is giga na antena yan. So kung mapapansin nyo guys, running na pero malikabok lang yan. So kailangan natin linisan yan guys para goods. Pero ipapakita ko lang muna sa inyo guys yung setup nito. So ito na yung ating Microtech hex. So kukunin natin, gagawin natin pang tutorial. So ngayon guys, itatry na natin. So connect muna ako sa ating piso wifi. So ang name ng piso wifi ko guys is etong Sasa piso wifi. So yan yung name niya. Then kung mapapansin niyo guys is nag-working naman siya pero kailangan pa natin siguro yan, okay na yan. So ito yung aking portal which is ML. So ngayon guys is try nga natin i-resume yung time ko. Yan, goods guys. Try nga natin mag speed test yung goods ba. Yan, so okay guys. So kung magtatanong kayo guys is wala pong limit, unlimited po yung ating piso wifi. So hindi ako naglilimit guys ng ating piso wifi. Yan, mapapansin nyo mababa lang yung download pero yung upload is nasa 134 Mbps. Kasi nang nilagay ko dito na connection guys is nasa 150 M kasi may tatlong bendo ako dito or sub bendo. So ngayon guys, dito tayo sa main bendo. So check muna natin. Yan. Try nga natin mag-insert point. Yan. So naka-off yung ating mga sub bendo guys. Mapapansin niyo dito sa piso wifi lang yung lumalabas. So kailangan ko sigurong puntahan yung mga sub bendo na yan para i-restart yung mga kasi apat yun guys, may makikita kayong sub bendo dito. Yan. So bakit ito lang yung lumalabas? So i-check ko na lang yan pero at least guys kumana yung ating sub bendo. Yan, diba? Working na working guys yung ating pagbilan sa ating TP-Link. So ngayon guys, pwede na tayong gumamit ng or makapag-tutorial ng hex ang gamit. So
Sa mga nag-avail ng Juan Pai New Script, so maraming salamat guys. Kung di dahil sa inyo, hindi rin ako hahantong sa ganito guys. So napaka-blessing ko guys kasi andyan kayo na sumusuporta. At sana pagpasensyahan nyo rin ako guys, kahit minsan hindi ko nare-replyan agad yung mga chat nyo. So maraming salamat pa din guys. So shoutout sa inyong lahat guys, maraming salamat. So hanggang dito na lang guys yung ating video. Sana ay may natutunan kayo kung paano ibilan yung ating TP-Link, or kung may mga TP-Link kayo na SG105E is para sa inyo to guys. So maraming salamat guys at peace.